Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay ika-18 linggo ng ating pong pagsambahay. At gayon din po ipinagdiriwang natin ngayon ang ika-7 linggo pagkatapos ng Pentecostes. Ang araw pong ito ay isang mahalagang pagdiriwang sa buong Iglesia Unida Ecumenical dahil July 20, noong naaprubahan ng Securities and Exchange Commission ang rehistro ng Iglesia Unida Ecumenical. At ngayon bilang IUE Sunday, ating pinagpapasalamat at binibigay ang pagpupuri sa ating Diyos para sa linggo ng Iglesia Unida Ecumenical. Tayo po ay saglit na magkaroon ng katahimikan ng pagbubulay-bulay ng ating mga puso. O purihin ng mga tao ang Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilalas ng mga gawa sa mga tao. Tayo'y mga handog ng mga hain na pasasalamat at ating ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. O Diyos, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng iyong kalawalhatian sa mga langit. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Inaanyayahan po natin tumayo ang mga may kakayahan at awitin natin ang mga awit ng pagpupuri sama-samang pagpupuri at o Diyos ng aming magulang na bilang 235. Tayo po ay umawit ng may kasiglahan ngayong umaga at tayo po ay magkaroon ng sarili nating instrumento. Gamitin natin ang ating mga kamay. Sama-sama, magpupuri sa'yo, sama-sama, umawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay puti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, nagpupuri sa'yo. Papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka. Sama-sama, nagpupuri sa'yo, sama-sama, umawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay puti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, umawit sa'yo. Aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka. Papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka. Awitan!
sa ating Diyos, awitin natin ang O Diyos ng aming mga magulang. Diyos ng aming mga magulang, pagkain mo kami panubayan ng iyong ilaw ng kabanalan. Buhat sa iyong kalwalhatian. Ang pag-ibig naming tinanggap sa aming bayan ay ilaganap. Mag-ingat sa aming gawa ng mga sulong dakilang utos. Buhay ng aming bansa'y gustusin ng liwanag ng iyong nguningning. Buong puso naming mamahalin. Ang lalamunan aming Ating pugunitain at ating balikan ang kasaysayan ng Iglesia Unida Ecumenical sa pamamagitan ng pagbasa ng kasaysayan nito sa babasahing sagutan. Mayo 1994, pinagpasyahan ng Asembleya ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo na talikuran ng prinsipyo ng pakikipagkaisa sa pamamagitan ng pagkalas bilang kaanib ng National Council of Churches in the Philippines. Ang mga delegado noon mula sa San Pablo, Templo Central, Malabag, Bacoor at Santa Rosa at iba pang mga delegado ay magalang na nagpaalam sa Pangulo ng Asembleya na sila'y hindi sasaksi at sasali sa pagpapasya ng pagkalas sa NCCP sa kadahilanang ang isang kasaysayan ay di dapat pinagbobotohan, kundi ito'y iginagalang at pinagyayaman. Kaya naman sila'y lumabas sa kapulungan sa oras ng pagbobotohan. Mayo 1995, pinagpasyahan ng pamunuan ng IEUDC sa panahon ng kanilang asembleya ang pagtanggal sa mga pastor na pinag-aral sa Union Theological Seminary o UTS sa talaan ng mga magagawa ng IEUDC, kaya din sabay ng pagbawi sa lahat ng responsibilidad, benepisyo at pananagutan ng IEUDC sa mga pastor at diakonisa na tinanggal. Kasabay din nito ang pagtatagubilin sa lahat na huwag papasukin sa simbahan at patuyuin sa pulpito. Hindi naging katanggap-tanggap ang naging kapasyahang ito ng IEUDC sa kapatiran sa San Pablo, Malabag at Central. Kaya't kinabukasan, araw ng linggo, ay nagpulong ang 3 kapulungan ng kapatiran na pag-aralan ang pagbubuo ng bagong iglesia na magtataglay ng diwang ecumenical. Hulyo 14, 1995. Nagpatala ang ating kapatiran sa San Pablo sa SEC bilang isang bagong iglesia sa pangalan na Iglesia Unida Ecumenical. Ang pagpapatala ay pinagtibay ng SEC noong Hulyo 20, 1995 sa bisa ng SEC Registration Number ANO 95-02700. Ang kapasyahang ito ng San Pablo ay kinilala at tinangkilik ng kapatiran
sa sentral at malabag hanggang ngayon. Pinagtibay at tinaglay ng Iglesia Unida Ecumenical ang prinsipyo ng pagsasarili, pagkakaisa at pakikiisa. Ipinagtanggol at ipinaglaban ng mga naging pamunuan ng ating Iglesia ang buong integridad ng ating layunin at maging ang pagtatangka ng pamunuan ng IEUDC na agawin ang mga lupa at mga templo na ipinundar ng ating mga ninuno. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Buong sipag na ipinagpatuloy ng kapatiran ang gawain ng misyon sa pangunguna at paggabay ng ulo ng ating iglesia, si Kristo Jesus na ating manunubos. Kaya naman tayo'y sama-samang humayo sa buhay na lumalago sa biyaya, gumagawa ang pananampalataya. Tayo po ngayon ay dadako sa panalangin ng pagpupuri. Pinupurit pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po dahil muli mo kaming pinagsama-sama upang ganapin namin ang aming pagsambahay sa aming kanya-kanyang tahanan. Pinupurit pinasasalamatan ka rin namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa naging buhay ng aming iglesia, ang Iglesia Unida Ecumenical. Salamat dahil ikaw ang nagturo sa amin, sa aming mga ninuno, na magpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng aming karanasan. Nawa po ay ikaw ang siyang magbuklod-buklod sa bawat membro ng IUE at ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kaakibat ng ating mga pagpapasalamat sa Diyos at ang ating pagpupuri, batiin po natin ang ating mga kapatid na sumainyo ang kapayapaan ng Diyos at Happy IUE Sunday! Sumainyo ang kapayapaan ng ating Diyos at Happy IUE Sunday! Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos at ating ginugunita ngayon ang isang mahalagang pangyayari sa ating iglesia, kung paanong tayo ay naaprubahan ang registration sa Securities and Exchange Commission. At ito ay patuloy nating ipanalangin na may pagpatuloy natin sa mga susunod pang mga panahon at sa paglago ng ating buong iglesia, ng buong kapatiran sa pananampalataya at paglilingkod. Kakibat po nito, atin pong binabati ang ating mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan sa ating kapatiran sa Karumatig at sa Imus. Ito ay sina kapatid Leandro De Jesus, July 12, Andrea Nicole Mendoza, July 16, Ami Laguna, Julie Navarro, Samuel Villarasa ng July 17, si Tatiana George Hoxon, July 18, Annalie Douglas, July 19, Andre Mendoza, July 20, Jaconesa Corazon Reyes at kapatid Carla Jane Giriba, July 21, sina kapatid Ivy Richelle Barles, Julio Esperida at Nida Lantiza, July 22, Audrey Joy De Jesus, July 23, at Emmanuel Castillo, July 24. Gayun din po ang sumapit sa kanilang anibersaryo, sina Reverend Delia Esperida at June Esperida, July 14. Gayun din po ang iba pa nating mga kapatid na sumapit sa karawan at anibersaryo. Atin po silang masiglang batiin ng maligayang batiin. Maligayang bati sa inyong pagsilang, Diyos ang siyang magpapalagay.
ng mahabang buhay. Kamusta po sa inyong lahat mga kapatid? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba sa ating Diyos. At ngayon nga po, atin po pinasasalamatan muli ang mga kapatid natin na nagbahagi na ng kanilang mga patotoo. Patuloy po nating inaanyayahan ang ating mga kapatid na magbahagi po at magpadala ng inyong mga patotoo sa inyong lingkod na sa ating pong Witnessing Christ Today na ating binabasa at sinasama sa ating pong gabihang pananalangin sa ganap na ikasyam. Gayun din po mga kapatid, patuloy po tayong maging tapat at pinananawagan sa bawat isa ang ating katapatan bilang mabuting katiwalang Kristiyano na ipagkaloob natin sa ating Diyos ang ating mga kaloob, ang ating mga handog at ang ating mga pangako upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang templo, lalo na po sa ating kapatiran dito sa Imus Unida Ecumenical Church sa buwanan nating pagbabayad ng ating pong templo. Mga kapatid, inaanyayahan po ang bawat isa na basahin natin ang babasahin sa leksyonaryo mula July 20 hanggang July 26, 8 Sunday after Pentecost, mula sa Genesis chapter 29 verses 15 to 28, Awit chapter 105 verses 1 to 11 at verse 45b. Roma chapter 8 verses 26 to 39 at Mateo chapter 13 verses 31 to 33 at verses 44 hanggang 52. Sa mga pagkakataong ito mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Patuloy tayong dumalangin sa Kanya. Awitin natin ang awit ng panalangin. Pag-asa ko ay natatag. Pag-asa ko ay natatag sa kabanalan ng hirap, hindi sa sariling lakas, kundi kay Kristo magliyan. Kristong matibay na hanap, ang siyang tawid sa lingat ko, ang siyang tawid sa lingat ko. Inaanyayahan po nating tumayo ang mga may kakayahan para sa ating panalangin pastoral. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos ang aming kagalakan sa mga sandaling ito na iyong pinagkaloob sa amin na sa kabila ng kalagayan ng aming bayan at ng aming iglesia. Hindi mo kami pinabayaan na hindi magdiwang ng aming pagkakatatag bilang iyong iglesia. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang mga ganitong pagkakataon sapagkat alam namin na ito'y patotoo na kailanman hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, kundi patuloy mo kaming sasamahan sa bawat takbang ng aming buhay at ng Iglesia Unida Ecumenical. Dalangin namin, Panginoon, na maging kaluguran nawa sa iyo at isang masamyong handog ang aming pagsambang ito na sa kabila ng kami nasa aming mga sari-sariling tahanan, kami nagagalak at nakikigalak at ang buong iglesia ay nagagalak sa 25 taon na iyong pinagkaloob at ibinigay sa buhay ng iyong mga anak. Idinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, ingatan, at higit sa lahat ay maranasan namin ang iyong patuloy na pagtataguyod sa iyong iglesia. Pinagpapasalamat namin ang bawat taon, ang bawat hamon, mga problema, maging lahat ng ito, Panginoon, ay aming napagtagumpayan. Hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa kasama ka namin at ikaw ang kumakatagpo ng lahat ng aming mga panangalangan at pinagtatagumpay mo kami sa anumang aming pinagdadaanan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy naming itinataas sa iyong pagkalinga ang Iglesia Unida Ecumenical na sa gitna ng ganitong kalagayan
Patuloy mo kaming gamitin na mahihayag ang iyong mabuting balita at higit sa lahat makapaglingkod kami sa iyo at sa aming kapwa. Idinadalangin namin, Panginoon, at patuloy na inilalapit. Bigyan mo kami ng isang matatag na pananampalataya, isang pagtitiwala na patuloy mo kaming sasamahan. Dinadalangin namin, Panginoon, at tinataas sa iyong pagkalinga ang aming mga kababayan, ang aming mga frontliners. Patuloy mo silang patnubayan at samahan, bigyan ng kalakasan at ng kalusugan. Higit sa lahat ang pag-asang pagtatagumpayan namin ang labang ito sa COVID-19. Patuloy mo rin kaming bigyan ng kakayahan na kalingayin ng aming mga kapatid na nakakaranas ng paghihirap, nakararanas ng pagdarahop. Umaasa kami, Panginoon, na Ikaw na aming Diyos na mapagbiyaya at pinagbubukalan ng lahat ng pagpapala. Hindi mo pababayaan ang aming mga kapatid, ang aming mga kababayan. Hindi lamang ang aming bansa ang itinataas namin sa iyo, kundi ang buong mundo, Panginoon. Iparanas mo sa amin at sa buong sangkatauhan na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magbibigay ng pagtatagumpay sa laban namin sa COVID-19. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga manggagawa. Patuloy mo silang samahan, bigyan mo sila ng kalakasan, at higit sa lahat, desire na patuloy na maibahagi ang iyong mabuting balita sa ano pa mang paraan, sa panahon at di napapanahon, sapagkat ito yung inaasahan mo sa bawat isa sa amin. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang lupong patnugutan, ang aming minamahal na Pangulo ng Iglesia Unida Ecumenical, ang aming Predikador Justice Raul B. Victorino. Patuloy mo siyang samahan, bigyan ng kaaliwan, higit sa lahat ng kalakasan, upang ang pinagkatiwala mo sa Kanya at sa amin na Iglesia Unida Ecumenical ay patuloy naming maitaguyod sa paglilingkod at pagtatapat sa iyo. Idinadalangin namin, Panginoon, ang buong sasangkristyanuhan. Patuloy mo kaming gamitin at nawa, Panginoon, magbigay lakas sa bawat isa. Patuloy na magpalanginan, dalanginan sa isa't isa, at maranasan namin ang isang panalangin ng pagsamo at paglapit sa iyo. Umaasa kami, dakilang Ama, na patuloy mo pa rin kaming itataguyod sa mga darating na taon. Anuman ang aming haharapin pagkatapos ng COVID-19, alam namin, Panginoon, na binibigyan mo kami ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananampalataya, at anyo ng paglilingkod. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na sumama sa bawat isang iyong lingkod at sa Iglesia Unida Ecumenical na iyong pinagkatiwala sa amin. Ito po ang aming samo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay na kasama mo at ng banal na Espiritu. Amen. Manatili po sa pagkakatayo ang mga may kakayahan at para sa pagbasa ng Biblia na matatagpuan sa Mateo Kabanata 13, talatang 24
hanggang 30 po na babasahin ng ating kapatid na Brian Doblas. Kung kayo po ay may mga Biblia sa inyong tahanan, mangyari kung samahan ninyo ako sa aking pagbasa. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali." Pinagpala ng Panginoon ang pangunawa ng mga nakabasa at nakarinig ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan at sa mga yugtong ito, atin pong pakinggan ang mensahe sa awit na dadalhin sa atin ng ating koro, Community of Faith. Lord, you are God, the altar of our faith. Direct the path we take, lead us, Lord, today. Let us live in gratitude and follow where you lead. Lord, we are yours alone, you have made us free. A community of faith, loving one another, a community of grace, reaching out to others, a place of hope and caring, togetherness and sharing. This is our legacy. We are one family, one great community of faith. Lord, we are yours, you speak and we obey. We long to know your will, teach us, Lord, we pray. Let us serve in gratitude and follow where you lead. Lord, we are yours alone, you have made us free. A community of faith, loving one another, a community of grace, reaching out to others, a place of hope and caring, togetherness and sharing. This is our legacy. We are one family, one great community of faith. We are one voice, we are one song. We live for praising one another.
Mapagpalang araw po sa bawat isa mga kapatid. Kamusta na po kayo? Binabati ko po ang bawat isa ng Happy IUE Sunday. At batiin din po natin ang ating mga kasama sa tahanan ng Happy IUE Sunday. Para po sa kabatiran ng lahat, kung atin pong mapapansin sa kasaysayan ng ating iglesia, buwan ng Mayo natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng Iglesia Unida Ecumenical. Dahil sa buwan na iyon, pinagkaisahan ng unang tatlong mga iglesia lokal ng Templo Central, San Pablo City at bahagi ng Malabag na magsama-sama matapos na alisin sa listahan ng mga manggagawa ng Iglesia Evangelika Unida de Cristo ang mga pastor at diakonisa na nagtapos sa Union Theological Seminary. Para sa mga kapatiran ng tatlong iglesyang ito ay hindi makatuwiran at hindi makatarungan ang ginawang ito sa mga pastor at diakonesa na mga lingkod ng Diyos. Kaya naman, noong buwan ng Mayo 1995 ay itinayo ang isang iglesyang nagsasarili na lilingap sa mga manggagawa ng Diyos na inalis ng IEUDC. Tinaglay din nila ang nagkakaisang diwa ng pagiging unida at tinaglay ang saganang kasaysayan ng mga ebanghelikong iglesia sa Pilipinas sa Diwang Ecumenical at naitatag ang Iglesia Unida Ecumenical. Subalit ipinagdiriwang naman natin ang IUE month sa buwan ng July dahil noong July 20, 1995 ay pinagtibay ng Securities and Exchange Commission ang rehistro ng IUE. Kaya naman po, sa buwang ito, sa pagdiriwang natin ng IUE Sunday, sama-sama po tayo sa linggo ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating buong iglesia at sa buong kapatiran. Tayo po ay saglit na manalangin. O Diyos, aming magulang, patnubayan mo po nawa kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong mensahe sa umagang ito. Nawa ay pangunahan mo ang buhay ng bawat isa at ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming malaking bato at manunubos. Amen. Ang talinhaga po tungkol sa damo sa triguhan o sa English ay the wheat and the tares, marahil po maraming beses nyo na po itong narinig. Kaya naman po, marahil din ang talinhagang ito ay narinig na natin ang iba't ibang klaseng interpretasyon na metaphorical at allegorical o mga interpretasyong pagwawangis at tuwirang pagtutulad. Marahil din po marami sa atin ang narinig na ang talinhagang ito na nagpapahayag ng paghamon sa ating lahat upang maging mabuting trigo o good wheat. Ang talinhaga pong ito ay isa sa 8 talinhaga na binanggit sa Mateo chapter 13. At kapansin-pansin sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang pagsulat ng talinhaga na mayroong formulation o nagpapasimula sa mga katagang ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, na isinulat na ito ng 10 times sa kanyang aklat. Tulad ng sinabi po ng mga nauna nating mga tagapagsalita, sa panahon ni Jesus, ang pangunahing kabuhayan ng mga tao ay pangingisda, pagsasaka, at pagbubukid. Kaya naman, hindi katakataka na marami sa mga talinhaga ni Jesus ay patungkol sa mga pangunahing kabuhayang ito. In this case, ang trigo ay ang wheat na maaaring nang marinig natin ang salitang ito, ang unang papasok agad sa atin ay wheat bread. Subalit, sa mga sinaunang Palestina, ang mga mayayaman lamang ang nakaka-afford ng wheat bread. Samantalang ang mga mahihirap na magsasaka ay trigo lamang ang para sa kanila. Sa atin pong pagninilay sa umagang ito, nais ko pong magbigay diin sa masamang damo o tinawag na tares na halos kamukha din ng trigo o wheat. Kaya ang tawag ng mga Palestinians ngayon sa masamang damong ito ay bastard wheat. O maaari nating tawagin ang talinhagang ito na the good wheat and the bastard wheat. Ang talinhagang ito po ay tulad ng pagpapahayag patungkol sa mga tupa at mga kambing. Ito ay patungkol sa paghuhukom o God's judgment at hindi tayo ang nagja-judge. Kung saan darating ang panahon na paghihiwalayin ang trigo at ang masamang damo sa panahong itinakda ng Diyos o kairos
sa salitang Griego. Bakit ang Diyos ang maghihiwalay o huhukom sa trigo at sa masamang damo? Dahil ang trigo at ang masamang damo ay magkapatid, magkahawig pa nga at kapwa silang nilikha ng Diyos. Kaya't ang Diyos ang huhukom, ang Diyos ang huhusga sa kanila at walang ibang may karapatang humusga, tanging ang Diyos lamang. Sa atin pong pagdiriwang ng IUE Month, hindi natin dapat i-define ang isang iglesia o maging ang ating iglesia o ang ibang iglesia bilang trigo o masamang damo dahil ang Diyos lamang ang huhusga. Subalit, kung paanong binibigkis ng Diyos ang mga trigo at gayon din naman ang masamang damo sa panahon ng anihan, bigkisin din nawa natin ang ating kapatiran ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagdadamayan at pagpapalakas ng loob ng isa't isa. Tayo ay tinipon ng Diyos sa iglesyang ating kinabibilangan upang magsama-sama, upang ganapin ang ministeryong pinagkatiwala ng ating Diyos, ng ulo ng ating iglesia, ni Kristo Jesus, kaisa ng Espiritu Santo. At dahil ang Diyos ay God of surprises, ang paghukom ng Diyos ay maaring surprising sa mga self-righteous na nag-aakalang sila ay nabibilang sa mga trigo o good wheat. At gayon din, surprising din ito sa mga good wheat na binigyan ng label ng iba na masamang damo. Ang biyaya ng Diyos ay kapwa ibinigay niya sa trigo at sa masamang damo. Ang trigo at masamang damo ay magkasamang lumalago. Subalit, sa paghukom ng Diyos, matitiyak ang mga good wheat na tunay na namuhay, na lumalago sa biyaya, gumagawang pananampalataya, sangayon sa itinuro ni Kristo Jesus sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya naman mga kapatid, sama-sama tayong mamuhay na lumalago sa biyaya, gumagawang pananampalataya, sa ngalan ng Diyos na manlilikha, manunubos at mga aliw. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pong paglilingkod, pagpapasalamat at pagiging tapat sa ating Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng ating mga kaloob na pasasalamat. Ibalik natin sa ating Diyos ang ating mga tanda ng ating katapatan sa Kanya at gayon din, ihandog natin sa ating Diyos ang ating mga pangako bilang ating paglilingkod at pagpapatuloy ng paglilingkod sa ngalan ng Diyos at sa ating kapwa. Atin pong dalhin at ipagkaloob ang ating mga handog, ikapu at mga pangako. Ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Habang nililiko po ang ating mga kaloob, atin pong awitin ang aming kaloob. Ang aming kaloob sa'yo'y mahandog. Anong mga aming maipong ay biyaya ng Diyos. Katiwala kami ng biyayang ibig. Ang unang pungaan ay sana Naanyayahan pong tumayo ang mga may kakayahan at ating awitin ang Ama Tanggap Yaring Handog. yaring handog ng pusong may lubod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Makakaupo na po ang kapulungan at kakibat ng ating pagdiriwang, awitin natin ang himno ng pagtatalaga kay ligaya kung ako'y naglilingkod. Himno bilang 203. Kay ligaya kung ako'y naglilingkod sa harigong mga
buhay ay handog. Ang buhay di matatapos kung sa Kanya'y maglingkod. Kahit ang dahilo ng kamatayan, ito din ang kagagahan. Ang liwanag ng Kanyang pagmamahal, ang aming kaligtasan. Kung ako'y maglilingkod, ang buhay ay handog. Ang buhay di matatapos kung sa Kanya'y maglingkod. Naanyayahan pong tumayo ang mga may kakayahan para po sa ating panalangin ng pagtatalaga. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po Ama sa magbiyayang umaga na pagsamba ngayong umaga. Salamat po sa mga handog na aming ipinagkaloob ng bawat isa sa amin. Salamat din po Ama sa mensahe ng buhay na nahasit ngayong umaga. Naway magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa aming pakikisalamuhan sa mga tao, Panginoon. Salamat din po, Ama, sa mga tao na nagbigay ng panahon upang ikaw ay patuloyan. Salamat po ng maraming Panginoon, sa pagsambahay na nagawa ngayong umaga. Ikaw po, Ama, ang aming dakilang saklolo, at ikaw po ang aming kasama sa isang linggong daraan sa aming mga buhay. Naway patuloy niyo po kami sa tuluhan at bigyan ng pag-asa sa aming araw-araw na pakikisalamuha, sa aming araw-araw na paghamban sa ibabaw ng mundo, Panginoon. Huwag niyo po kami pababayaan, patuloy niyo po kami ililigtas sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng aming mga gawain sa aming mga buhay. Aming Panginoong makapangyarihan, samahan niyo po kami sa darating na linggong mga daraan at huwag niyo po kami pababayaan sa aming pang-araw-araw na gawain. Ito po Ama ang aming taus-pusong dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ay kapulihan, Anak Espiritu Kanan, lamang darahong dinadap, at langganat sa langitan. Amen. At ngayon, tanggapin nawa ng bawat isa sa inyo ang walang hanggang biyaya at pagpapala ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang di nagmamaliw na pag-ibig at pagliligtas ng Panginoong Jesucristo at ang walang hanggang pakikipisan, kaaliwan at patnubay ng Banal na Espiritu ang sinawang patuloy na mag-ingat at mag-ampon sa bawat isa sa inyo mula ngayon at magpakailan paman. Amen. Pagpili ko
ngayon at magpakailanman